halos pa rin. AME, halos na sa suntok, halos pa rin sa pagsisikap. Lahat halos na, sa ganyang estado mo, mamamatay ka sa ring. Gamitin mo ang lahat ng lakas mo sa suntok. Aya. Aya. Mahina, sobrang mahina. AME, 3 taon na tayong nagsasanay. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin kayang tanggapin ang 1-0 kong teknik. Guro, hindi ko kasalanan ito. Ang Blood Jade bracelets ay napakakakaiba. Sa loob ng 3 taon, tuwing nagsasanay ako, ito ay bumibigat ng konti. Ngayon, mabigat na ito tulad ng bundok, mahirap na nga lang magtaas ng kamay. Ang Blood Jade bracelets ay sagradong kayamanan ng Mystic Gate. Kapag mas mataas ang cultivation na may suot, lalong bumibigat ang bracelets. Ngayon, isang bracelet ay may bigat na libo-libong kilo. Ang cultivation ni Xiaofeng ay... Guro, 3 araw na lang ay ang martial arts tournament. Ngayon pa ang araw ng pagpili ng mga estudyante ng Ye family para sumali itong bracelet. Tulungan mo akong alisin ito. Ito ay napakasagradong kayamanan. Kahit ako, hindi ko maalis. Kailangan pang hintayin ang tanghali pagkatapos ng 3 araw. Sa oras na iyon, matatapos na ang 3 taong paghihigpit, kusa itong bubukas. Pero, naniniwala ako na makakapasa ka sa pagpili para sumali sa martial arts tournament. Ikaf, Zigana. Hoy, tanggang bata, my lord. Si Xiaofeng ay may suot na Blood Jade bracelets. Ang kanyang lakas ay nasuppress ng 70%, pero nakakamit pa rin niya ang ganitong level. Pumunta ka agad sa Ye family at niabot ang imbitasyon para sa martial arts tournament. Siguraduhin mong sasali si Xiaofeng sa martial arts tournament. Sundin ang utos. Ang martial arts tournament ay pinakamalaking event sa Southern Kingdom. Dito nagtitipon ang mga batang henyo kapag nakakuha ka ng pwesto. Magiging kilala ka sa buong mundo at kapag nakuha mo ang unang pwesto, maaari kang pumasok sa Mystic Gate at magkaroon ng pagkakataon na umakyat sa langit. Ngayon, sino ang gustong sumali sa pagpili para sa martial arts tournament? Upang palakasin ang reputasyon ng Ye family, ako ang sasali. Gaano kabigat ang martial arts tournament? Ikaw na anak ng isang live-in, gaano kababa? Gusto mo ring sumali sa pagpili? Kakapatapat kabi ah? Tama ang sinabi ng panganay, ang pagpili para sa martial arts tournament ay para sa iyo, Yifan, anak ng isang live-in? Walang disiplina. Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo? Nakalimutan nyo na ba? Patay na ang kanyang ina, naiwan lang ang Yifeng na ito. At ang walang kwentang live-in na tatay, nagpapakain lang sa Ye family. May nanay pero walang pinalaki, talagang pamilya ng basura. Hahaha, sige na, wala akong oras para sa isang bastardo. Ngayon na, umalis ka na, kung hindi, babaliin ko ang mga binti mo. Ayon sa alituntunin ng Ye family, ang bawat miyembro ng pamilya Ye ay may karapatang sumali sa torneo ng martial arts. Kahit anak ka ng pinuno, wala kang karapatang paalisin ako. Ikaw, HMP. Kung siya walang karapatan, ako meron. Si Yifeng ay swell. Tauhan. Dalhin niyo siya at bigyan ng matinding parusa. Panginoon, pakitahimik po. Panginoon, pakitahimik po. Tatay. Panginoon, panganay na Ginoo. Si Xiaofeng ay patapa. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Kayo pong dalawa ay mababait. Huwag niyo na lang siyang pansinin. Ako na ang bahala sa kanya. Alis na kami. Xiaofeng, wala na ang iyong ina. Mahirap na ang ating kalagayan sa pamilya Ye. Hindi ka kailanman makakasali sa torneo ng martial arts. Halika na, sumama ka sa akin. Pangalan ko rin na Ye, bakit hindi ako pwedeng sumali? Dahil anak ka ng isang lalaking pumasok sa pamilya. Ayon sa batas ng pamilya Ye, ang mga lalaking pumasok at ang kanilang mga anak ay hindi dapat matuto ng martial arts ng pamilya Ye. Isang walang kwentang tao na hindi marunong ng martial arts. Wala ka sa listahan ng mga pipiliin. Marunong ba ako ng martial arts? Subukan mo at malalaman mo. Ha ha ha. Hindi ako nagkakamali. Gusto mo akong hamunin? Hindi. Xiaofeng, huwag kang magulo. Ang panganay na Ginoo ay isang henyo na bihira sa Jiangcheng. May sansa siyang manalo sa torneo ng martial arts. At ikaw ay hahamon sa kanya? Iyon ay paghahanap ng kamatayan. Hindi ako nagugulo. Noong umalis ang nanay ko, sinabi niyang kailangan nating maging malakas. Pero sa mga nakaraang taon, ano ang ginawa mo? Yumuyuko at sumusunod. Itinakwil ang dangal. Kung hindi mo kaya, ako na ang gagawa.
Naku, ang pulseras na ito. Iyon lang? Isang basurang anak na may hindi dalisay na dugo. Xiaofeng. Tama na, Xiaofeng. Bilis, Xiaofeng. Humingi ka ng tawad sa panganay na Ginoo. Huli na ang paghingi ng tawad, Panginoon. Panginoon, bata lang siya. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Maging mabait po kayo, patawarin niyo na siya ngayon. Ang pagiging makulit ng isang bata ay maaaring patawarin. Pero ang paglabag sa batas ng pamilya, hindi mapapatawad. Si Yifeng ay nagnakaw ng martial arts ng pamilya Yi. Dapat siyang parusahan ng gusto. Hindi ako nagnakaw ng martial arts ng pamilya. Kung gayon, saan mo nakuha ang iyong martial arts? Siyempre sinabi ng aking guro na hindi ko dapat ibunyag ang kanyang pagkatao. Siyempre ninakaw ito. Ang nanay ay magnanakaw, ang anak ay nagnakaw ng martial arts. Ang buong pamilya ay mga magnanakaw. Huwag mong insultuhin ang aking ina. Xiaofeng. Mali ba ang sinabi ko? Ang iyong ina ay walang puri. Nakipagtalik siya sa isang alipin ng iyong ama, kaya't ikaw ay isang anak sa labas. Ang ina mo ay isang puta, kaya't ang buong pamilya nyo ay mga puta rin. Gago ka. Ikaf. Xiaofeng. Mukhang ayaw mo pa ring sumuko, kaya't bagbugin mo siya hanggang sa sumuko. Maliit na Xiaofeng. Pangulo ng pamilya, siya ay dugo ni Yemi. Siya ay iyong pamangkin sa dugo. Pangulo, pakiusap, patawarin mo siya. Pangulo, pakiusap. Tigilan Montag. Xiaofeng. Ama, hindi natin pwedeng palayain si Yifeng. Ninakaw niya ang martial arts ng pamilya natin. Pangulo Ye. Tumigil kayo. Sinong nagsabing pwede kayong umalis? Si Yifeng ay nagnakaw ng martial arts ng pamilya Yi, ayon sa batas ng pamilya. Dapat siyang putulan ng mga binti. Pangulo, huwag mo siyang putulan. Kung putulan si Xiaofeng, siya ay magiging isang inutil. Pakiusap, patawarin mo siya. Ako ang sasagot sa lahat ng kasalanan. Ikaw na isang asawa na pumasok sa pamilya Jiang. Ano ang maibibigay mo? Mga tauhan, baliin ninyo ang mga paa at kamay ni Yifeng. Huvak. Ang Mystic Gate na si Jiang Hailu ay bumisita sa pamilya Yi upang maghatid ng imbitasyon sa martial arts tournament. Agpugay kay Protector Jiang. Tumayo kayo. Yehaichwan, narito. Ito ang imbitasyon ng pamilya Yi para sa martial arts tournament. Ano ang tingin Montag? Ito ay imbitasyon ng Mystic Gate. Lagi itong nilaan para sa mga miyembro ng pamilya sa isang bansa. Ano ang kinalaman nito sa isang anak sa labas na tulad mo, AMM, kapag umalis na si Protector Jiang? Agad kong babaliin ang iyong mga binti. Protector Jiang, ang Mystic Gate ay palaging nagbibigay ng imbitasyon. Batay sa listahan na isinumite ng bawat pamilya. Ngayon, ang pamilya Yi ay hindi pa nagsisimula ng seleksyon. Kaya't ang imbitasyong ito ay, siyempre, ito ay desisyon ng Mystic Gate. May problema ka ba? Wala po. Ano ito? Ano ang nangyari? Yifeng, ang Mystic Gate ay inimbitahan si Yifeng sa martial arts tournament. Imposible. Protector Jiang, S.I. Yifeng, ay anak ng isang asawa na pumasok sa pamilya. Ang isang hamak na tao na tulad niya ay hindi dapat makasali sa martial arts tournament. Tama. Tiyak na nagkamali ang Mystic Gate. Tumigil kayo. HMP. Ang desisyon ng Zhuang Men ay hindi mo dapat pagdudahan. Ye Haikuan, binabilaan kita. Si Yifeng ang opisyal na kandidato ng Zhuang Men para sa paligsahan. Kung saktan mo siya, wawasakin ko ang inyong angkan ng Ye. Hindi. Ito ba ay plano ng aming guro? Na direktang nagpadala ng imbitasyon ng Zhuang Men? Sino ba talaga siya? Tatay, ano na ang gagawin natin ngayon? Hindi naman talaga natin papayagan si Yifeng na sumali sa paligsahan. At ikahiya ang angkan nating Ye, di ba? Yifeng, kahit ano pa ang dahilan. Kung bakit ka nakatanggap ng imbitasyon sa martial arts tournament, ikaw pa rin ay apo ng angkan nating Ye at sumusunod sa mga alituntunin nito. Ayon kay Protector Jiang, hindi niya pwedeng. Sinabi niyang hindi pwedeng saktan, pero hindi sinabing hindi pwedeng ikulong. Simula ngayon, ikukulong ka sa bodega hanggang matapos ang martial arts tournament. Pagkatapos, puputulin ang iyong mga binti. Magandang ideya. Ikulong S.I. Yifeng. Hindi niya ikahiya ang angkan nating Yi sa paligsahan. Emga tauhan. Dalhin ninyo si Yifeng. Xiaofeng. Tatay, Sure. Xiaofeng, tatay.
Handa na ang lahat ng kailangan natin. Mamaya, alis tayo sa angkan ng Ye at sa Southern Kingdom. Tatay, ano ang silbi ng pag-alis? Nakalimutan mo ba kung paano namatay si Inay? Tatay, ang pagtakas at pagluhod ay hindi nagdudulot ng dangal. Ito ay pansamantalang pag-asa lamang. Tanging sa pagbawagi sa martial arts tournament sa loob ng 3 araw. Tayo ay tunay na makakabago ng ating kapalaran. Anong pagbabago ng kapalaran? Ang martial arts tournament ay puno ng mga dalubhasa. Hindi mo kayang tanggapin ang isang atake ni Cheng Hao. Paano ka sasali sa paligsahan? Makinig ka sa akin, umalis na tayo. Mas mabuti ang pansamantalang pag-asa kaysa mamatay. Tatay, magpapakumbaba ba tayo habang buhay at maging aso? Isang karangalan para sa iyo ang maging aso ng angkan nating Ye. Anong balik mo? Alam kong may gagawin kang kalokohan gayon. Suntukin siya. Yifeng, tama ang sinabi ng tatay mo. Ayon ng tatay mo ay mga aso lamang ng angkan ng Ye. Pero ang asong ayaw sumunod, dapat paluin. Cheng Hao, kung may bayad ka, ako ang harapin mo. Ay, huwag. Hawakan Montag. Ouch. Inay, Ha ha ha. Isang babaeng walang dangal at taksil sa pamilya. Dapat ba siyang magkaroon ng altar? Cheng Hao, alisin mo ang iyong mabahong kamay. Sige, alisin ko na ngayon. Aray, HMP, matagal ko nang ayaw sa inyong dalawang walang kwenta. Pagkatapos ng martial arts tournament, sasamahan ko kayo na maayos. Bantayan niyo siya na mabuti. ay naku. Xiao Mai. Kasalanan ko lahat ito, hindi ko kayo naprotektahan. At hindi rin namin naprotektahan ang ating anak. Kasalanan ko lahat ito. Tatay, hindi ito kasalanan mo. Hindi naman tayo nakakasakit ng kahit sino. Pero may mga taong gustong tapakan tayo. Kahit ang altar ni Inay ay sinira at ininsulto ng gago si Cheng Hao. Hanggang kailan pa tayo magtitiis? Ano pa ba ang magagawa natin kundi magtiis? Si Ye Haichuan ang namumuno ngayon sa pamilya Ye. Si Ye Cheng Hao ay isang bihirang henyo sa Jiangche. Sa harap nila. Ano pa ba ang magagawa natin kundi magtiis? May martial arts tournament pagkatapos ng 3 araw. Basta makarating ako ng tanghali, makakasali ako sa torneo. Upang mawala ang lahat ng kahiyan. Pero tatay, Maniwala ka sa akin ngayon lang. Basta makarating ako ng tanghali. Aray, pagbugay kay Elder Du. Bakit wala si Xiao Feng? Sir, kailangan bang ipagpaliban ang laban? Ang martial arts tournament ay napakahalaga. Hindi pwedeng basta-bastang baguhin, tuloy ang torneo. Magpadala ng tao para hanapin si Xiao Feng. Ako na mismo ang pupunta. Ang martial arts tournament ay nagtitipon ng mga kabataang talento ng Southern Nation. Isang malaking pangyayari. Pero ang proseso ng torneo ay simple lang. Ang mga mandirigma. Ang mas malakas ang mananalo, ang sinumang manatili sa huli sa ring, ay ang magiging champion ng torneo at makakapasok sa Xuanmen. At makakapaglingkod sa mga alagad ng martial saint. Sino? Ang unang sasabak? Ako na. HMP. Mga walang kwenta. Dapat bang magtanggol sa ring? Kaya Beng. Hindi mo pwedeng bastusin ang martial arts tournament. Ay naku, esensya na po, Master Yi. Ang anak kong si Chanyi ay nag-aral ng martial arts sa Northern Nation. Kakabalik lang, hindi niya alam ang mga patakaran ng inyong torneo. At lalong hindi niya alam na ganito kayo kahina. Ikaf. Nag-aaral ako ng martial arts sa Northern Nation ng 10 taon. Ngayon na nakatayo ako sa ring na ito. Hindi para maghabol ng unang pwesto. Kundi pa linisin ang mga basura tulad ninyo. Zhao Chanyi, huwag kang masyadong mayabang. Hindi ako mayabang. Ikaw lang ang mahina at walang kwenta. Huwag mong patayin, konting hampas lang. Huwag kang mag-alala, tatay, sisirain ko lang siya.
Ito ba ang pinakamagaling sa Jiangcheng? Parang hindi naman. Paano ito nangyari? Bakit hindi possible? Ang anak kong si Chanyi ay 10 taon sa hilagang bansa. Walang katapat sa laban. Daan-daang mahuhusay na mandirigma ang namatay sa kanyang kamay. Kung hindi dahil sa torneo ngayon. Ang simpleng, pinakamagaling sa Jiangcheng, ay hindi kaapat-dapat para labanan niya. Kalahating oras na lang, malapit na ang tanghali. Sabay-sabay na kayong lumaban, matapos na natin ito agad. Huwag ninyong abalahin ang pagkain ko. Kaya bang? Aray! Tumigil ka. Jen Hufei. Sumama ka sa akin. Tumigil ka. Ano ang gagawin Montag? Labanan sa buhay at kamatayan. Siyempre, unahin kitang patayin. Tika, Suzuko ako. Suzuko ako. Cheng Hao, tatay. Tulong Montag ako. Ano pang hinihintay ninyo? Sugot. Aray. Aray. Aray, sinabi ko bang pwede kang umalis? Yijaju, bakit parang also ang anak mo? Gusto mong mamatay? Aray. Cheng Hao, papatayin kita. Mabuti. Kung gayon, isama ang inyong angkan sa Zhao family. Lahat kayo ay magpapalit ng apelido sa Zhao. Hindi ito possible. Ang angkan ng Ye ay may 100 taong kasaysayan. Hindi kami tatalikod sa aming ninuno. HMP, Cheng Hao, Ak. Tulong Montag ako. Ayokong mamatay. Sumuko o mamatay. Elder Du, napakalupit ni Zhao Shen. Hindi mo ba siya pipigilan? Sa labanan, walang bawal sa buhay o kamatayan. Hindi ako makikialam basta nasa patakaran. Kung mahina ka, walang makakatulong sa iyo. Aray! Mga pinuno, sino ang handang talunin si Zhao Chanyi? Ang angkan ng Ye ay handang ibigay ang lahat ng aming ari-arian. HMP, kung sino man ang lalaban. Ganito ang magiging kapalaran ninyo. Kayong lahat, talaga bang wawasakin ng langit ang angkan ng Ye? Ako ang lalaban sa kanya. Mayroon pa palang hindi takot mamatay. Ang manugang ng pamilya Ye, paano siya nangahas? Hahaha talagang basurahan ang pamilya Ye? Anong klaseng basura? Lahat ay nangahas na humarap at magpahiya. Xiao Feng, walang kwenta ang tatay mo. Wala siyang naitulong sa iyo. Ngayon, hayaan mong itataguyod ka ng tatay mo hanggang tanghali. Du Yunhai, umalis ka na. Ang ring ay hindi lugar para sa isang manugang. Pwede mong hamakin ang isang manugang. Pero hindi mo pwedeng hamakin ang isang ama. Pwede kang lumuhod bilang Panginoon ng pamilya para sa iyong anak. Ako naman si Du Yunhai. Pwede akong tumayo para sa aking anak. Nakpapanggap. Gustong mamatay, Tigilan mo. Huwag makialam sa patimpala. Tatay. Alam ko na, alam kong walang kwenta ang manugang na ito. Sino pa ang handang tumayo para sa pamilya Ye? Sino pa ang handang sumugod at mamatay? Ako. Hindi pa tapos, pataksil. Gustong mamatay. Pakawalan mo siya. Pakawalan mo eh. Hindi pa tapos ang oras. Kaya pa pala niyang magtiis, isang manugang na nakagawa nito. Bakit pa niya ginagawa ito? Parang malakit na gamot, Chanyi, huwag ka nang magpigil. Tapusin mo na siya. Oo. Ang susunod na hakbang. Gagamitin ko ang buong lakas ko. Kung kaya mong tanggapin, ituturing kong talo ako.
Ang Blood Jade Bracelets. Sino ba talaga siya? Anong klaseng tapang ang pang-aapi sa ordinaryong tao? Kung may tapang ka, ako ang kalaban mo. Akala Montak. Isang anak na manugang, sinaktan mo ako sa pataksil. May kaapatan ka bang makipaglaban sa akin? Maaari akong manalo ng atensyon ng pamilya Ye para baguhin ang aking hamak na buhay. Sage, sisirain ko ang inyong mga ilusyon. Ang suntok na ito ay may bigat na 1,000 kilo. Hindi ko inaasahan na ang iyong master ay nag-aral ng martial arts sa loob lamang ng 3 taon. May ganyang kakayahan talaga. HMPH, ano ba yan? Si Xiaofeng talaga ay isang bihirang henyo sa martial arts. Habang mas maaming pagsubok, mas lumalakas siya. Siya ay naapi ng Snow Moon Demons ng 3 taon. At ngayon, Hindi na masisira. Isa pa. aray. Si An Yi. Ay, hindi ko akalain na ganito kagaling si Yifeng. Ang pamilya Yi ay puno talaga ng mga talento. Nanalo ang anak ko. Nanalo ang anak ko. Hahaha, tapos na ang laban, balik tayo sa Swanmen. Ako mismo ang mag-araos ng seremonya para kay Xiaofeng bilang estudyante. Gagawin ko siyang kilala sa buong mundo. Natalo ni Yifeng Zichu Tianui. Nakuha niya ang unang pwesto. Talaga bang ibibigay natin sa kanya ang lahat ng ating kayamanan? Talaga bang hahayaan natin siyang mangibabaw sa atin? Elder Du, nanalo ang anak ko laban kay Zhao Shen. Wala nang ibang tatanggap ng hamon. Pwede na bang ideklara siyang number 1? Ideklara ka o ang number 1 SA Martial Arts Tournament. Teka, hindi ito batas. Elder Du, sinamantala ni Yifeng ang pagkakataon na hindi handa ang anak ko at nanalo sa pamamagitan ng pagtraidor na pag-atake. Ang ganitong tao ba ay karapat-dapat maging number 1 sa martial arts tournament? Elder Du, ang anak ko ay tumulong lang sa akin. Ay op ka. Ano naman kung mamatay? Elder Du, si Yifeng ay umatake nang hindi handa ang kalaban. Hindi ito patas. Gusto kong labanan siya ulit. Kung siya ang manalo, sa kanya ang number 1 sa martial arts tournament. Pero kung siya ang matalo, Ang number 1 ay dapat sa amin. Bakit noong gumagamit ka ng pandaraya, ang lakas ng loob mo? Ngayong kailangan ng tunay na kakayahan. Duvak ka na? Yifeng, ang nanay mo ay nangangaliwa. Ganito rin ba ang ginamit mong pandaraya para makuha ang number 1 sa martial arts tournament? Magkakamag-anak nga kayo, pareho kayong hama. At dapat mamatay. Huwag mong insultuhin ang nanay ko. Gusto mo lang akong labanan. Umakyat ka rito. Sasabayan kita. Ziga. Ngayong araw na ito, siguradong gagawin kitang abo. Ang number 1 sa Demonic Arts Tournament ay dapat sa pamilya Zhao. Aha. Aray. Tatay. Si Zhao Chao yun, isang veterano sa martial arts. Ay hindi pa rin kalaban ni Yifeng. Makhang ang number 1 SA Martial Arts Tournament. Ay si Yifeng na talaga. Tatay, hindi na natin pwedeng hayaan na manalo ulit si Yifeng. Kung magpapatuloy ito at siya ang mananaig, tiyak na mamamatay tayong lahat. Tatay. Tumigil ka. Feng-er. Feng-er tatay. Masakit, Fenger. Ye Haichuan si Fenger ang nagligtas kay Ye Chenghao. Piligtas niya ang inyong pamilya Ye. Bakit mo siya ipinakanulo? Anong balakemaw? Dahil anak siya ng isang lalaking pumasok sa pamilya? Hindi ko hahayaang mana ang aking pamilya Yi sa isang anak sa labas. At maghari sa aming lahat. Elder Du si Yifeng ay ipinagkanulo. Paano natin ituturing ang unang pwesto? Si Ye Haichuan ay nagkanulo sa kalahok. Ang parusa ay kamatayan, dalhin siya nga. Oo. Ngunit talagang natalo si Yifeng. Haha, Yifeng, nakita Montag na? Akala mo ba sa pamamagitan ng mga maruming paan ay makakamit mo ang unang pwesto sa paligsahan? Sasabihin ko sa iyo, tanging ang may tunay na kakayahan ang makakamit nito, tanging ako. Ang karapat-dapat. Zuchani, kung may lakas ka, laban ulit tayo ng patas. Feng-er tama na Feng-er. Malubha na ang mga sugat mo. Kung lalaban ka pa, mamamatay ka. Umalis na tayo Fenger sandali. Ang tatay ko ay tinalikuran si Yifeng at hinatulan ng kamatayan. Eh kung si Yifeng ang tinalikuran si Zhao, dapat din bang pausahan siya ni Elder Du? Elder Du si Xiaofeng ay nagmadali dahil sa pagnanais na magligtas. Dahil bata pa siya, sana'y patawarin mo na siya. Ang batas ay batas kung lahat ay lalabag dito. Ano pa ang saysay ng paligsahan? Ano pa ang ZZNG martial arts? Elder Du, ipataw mo na ang parusa, iparusa mo na Elder Du. Iparusa mo na Elder Du. Elder Du. Hindi mababali ang batas. Si Yifeng ay nagkanulo sa kalahok, nakagambala sa paligsahan.
Dapat ay kamatayan, ngunit dahil bata pa at nagmadaling tumulong. Baguhin ito sa pagkawala ng martial arts. Ano Elder Du? Patawarin mo na siya Elder Du, patawarin mo na siya Elder Du. Elder Du, ano ang ginagawa ninyo? Bitawan nyo ako, bitawan nyo ako. Ito. Yifeng kahit malakas ka, asa pa rin akong aso ka sa ilalim ng aking mga paa. Sayang ang magandang binhi. Feng Er. Ubo. Xiao Feng. Ama, ang sugat ko. Xiao Feng. Bagamat ikinabit ng doktor ang mga litid mong naputol, ngunit ang mga paa at kamay mo ay talagang wala ng saysay. Hindi pwede. Xiao Feng. Tanggapin mo na ang katotohanan, wala tayong magagawa para baguhin ang kapalaran. Hindi may pagkakataon pa tayo. Ama, nitong mga nakaraang taon ay nag-aral ako sa ilalim ng isang guro. Kapag nakita natin ang guro ko, ang aking kamay, ang aking kung fu, ay may babalik pa tayo ay. Bakit hindi mo maintindihan? Tanggapin na natin ang kapalaran, ha? Tanong lang, nakita niyo ba ang taong ito? Vala. Pakiusap, tingnan niyo naman, nakita niyo ba ang taong ito? Vala. Alis na. Hoy, ano ba ginagawa Montag? Guro. Alam ko na, isang anak ng lalaking nagpakasal sa pamilya ng asawa, makakapag-aral ng martial arts, at makakatanggap ng personal na paghati ng tagapagtanggol ng swangmen, ng imbitasyon sa torneo ng martial arts. Talagang may suporta ito mula sa mga miyembro ng Swangmen. Kagalang-galang. Ito, bakit hindi ka pa sumusuko kahit wasak ka na? Gusto mong makipagsabwatan sa guro mo para gumanti kay Zhao Xiao. Hindi na natin pag-usapan ang pagkakaiba ng inyong estado pagdating sa lakas. Kaya kayong durugin ni Zhao Xiao sa isang kisap mata. Zandali, ha? Sinong nagsabing pwede kang umalis? Ang ama ko ay namatay dahil sa iyo. Ngayon ay ililibing kita kasama ng laso ng bangkay. Ang unang lugar sa torneo ng martial arts ay napili na. Ang elder ng Swangmen na si Du Cheng ay nagbibigay galang. Dilat ang mga mata mong aso at tingnan mo kung nasaan talaga ang guro mo. Yi Chenghao, ano ba ang ibig mong sabihin? Ngayon ay pumasok ako sa Swangmen. Ito ang piging ng aking pagiging estudyante ng martial sign. Anong ginagawa mo dito kasama ang basurang ito? Zhao Xiao, nalaman ko na ang lahat. Ang guro ng batang ito ay ang traidor na nagtatago sa Swangmen. Sila ay nagtutulungan upang dungisan ang Swangmen. Kaya pala ang anak ng isang lalaking nagpakasal sa pamilya ng asawa ay makakasali sa torneo ng martial arts. At naglakas loob pang magtangka sa anak ko. Ang Swangmen ay haligi ng aming Southern Kingdom. Ang pagbagsak ng Swangmen ay pagwasak sa aming Southern Kingdom. At tingnan nyo, siya ay isang SCY mula sa Northern Kingdom. Hindi ako Raylay ng Northern Kingdom, ang guro ko ay hindi trader ng Swangmen. Kung gayon, bakit nasa iyo ang pinakamahalagang Blood Jedi bracelets ng Swangmen? Dahil kayong mag-amang magnanakaw, Yifeng, para lang makamit ang unang pwesto. At malapitan ang dakilang martial sign, grabe ang pagsisikap mo. Akala ka OPA naman may potensyal ka, sayang. Aminin mo agad ang impormasyon tungkol sa mga trader ng Swangmen. Kung hindi, mamamatay ka. Kahit ipinanganak ako sa pamilya Dahil sa pagiging anak ng isang napakasal, hindi ako pinayagang mag-aral ng martial arts. Tanging si Master ang hindi ko inis sa aking mababang pinanggalingan. Hindi niya ako pinabayaan kahit mahina ang kakayahan, tinuruan niya ako ng martial arts at binigyan ng pagkakataon. Ngayon, hindi ko sasabihin kahit katiting na impormasyon tungkol sa kanya. Elder Du, huwag nang mag-aksaya ng panahon sa batang ito. Nasa kamay mo na ngayon ang lawan ng master nitong batang ito. Buksan mo at makikita mo, ako bilang elder ng Swangmen sa loob ng ilang dekada. Kung sino man ang leader ng Swangmen, makikilala ko agad. Yifeng, kapag nahuli na namin ang master mo, pagsasamahin ko kayong mag-ama para maging libingan ng aking ama. Bastos. Hindi ba siya ay nawalan ng kapangyarihan? Paano siya may ganitong lakas? Ito, hayop. Akala mo ba makakaligtas ka sa pagkain ng larawan? Nakakatawa. Huwag kayong mag-alala, nakita ko na ang larawan. Tutulungan ko si Zhao Xiao na lipulin ang mga trader ng Swangmen. Tungkol naman sa asong ito,
Dahil wala ng silbi, patayin na. Yifeng, simulan natin sa iyo. Bayaan mo rin ang buhay mo. Master, Tigilan mo siya. Siya ang tao ng Painting Society. Siya ang trader ng Suwangmen. Master, Elder Du, ano ang nangyari sa iyo? Kung ano ang nakakatakot kay Elder Du, mukhang ito rin ay isang mataas na opisyal ng Suwangmen. Kahit guardian pa siya, kaya mo bang pigilan ang Elder? Kaya mo ba akong pigilan, matandang hayop? Nakipagsabuatan kay Yifeng, balak ibagsak ang Suwangmen. Ngayon, nahayag na ang katotohanan. Tanging kamatayan ang naghihintay. Master, ako ang may kasalanan. Hindi mo ito kasalanan. Kasalanan ko na tinuruan lang kita ng martial arts. Hindi kita tinuruan kung gaano kasama ang mundo. Tapos na ba ang huling salita mo? Mga pangulo ng pamilya, ngayon, samahan ninyo akong lipulin ang traidor na ito para protektahan ang aming timo. Protektahan ang puwet mo. Chucho, naglakas loob kang manakit sa akin. Ako ay estudyante ng martial science. Sa hinaharap ay makokontrol ko ang Suwangmen. Ikaw ay isang maliit na elder lang. Estudyante ka ng martial saint. Sino naman siya? Isa lang siyang bastardo. Isang asong walang kwenta sa ilalim ng paa ni Xiao Xiao. Mabuti, isang araw lang akong nawala. Naging basura ng Mystic Sect. Ang mga estudyante ko ay naging asong walang kwenta sa ilalim ng paa mo, kayabang at walang galang. Baligtad ang katotohanan, gusto niyong mamatay. Ang lakas mo ay umaalingaw sa langit at lupa. Sino ka talaga? Deki Lang Martial Saint. Ang aking guro ay ang martial saint. Ano naman? Si Yifeng ay nanakit ng patago sa torneo. Ako ang tunay na kampiyon ng torneo. Ako lang ang karapat-dapat maging estudyante ng martial science. Ako lang ang karapat-dapat maging tagapagmana ng Mystic Sect. Si Xiao Feng ay napilitang kumilos para sa ama ni Jiang. At kitang-kita ko, ang suntok niya ay para lang mapaurong ka, hindi para saktan ka, dakilang martial sign. Pwedeng ipagtanggol ng dakilang martial sign ang estudyante niya, pero hindi mababago ang katotohanan. Nakita ng lahat ang nangyari noong araw na iyon. Kung may duda sa resulta, pwede nating ulitin. Pwede, pero hindi dapat makialam ang dakilang martial saint, Sage. Hindi ako sasali. Guro, nasira ang mga paa at kamay ko, wala na akong lakas, hindi ako mananalo. Nasira ang mga paa at kamay mo, makakatayo ka pa ba? Xiao Feng, isa kang bihirang henyo sa martial arts. Habang lumalaban ka, lalo kang lumalakas, maniwala ka sa akin. Mananalo ka, sige na. Gamitin mo ang lahat ng lakas mo para patayin si Yifeng. Wala ng problema. Yifeng, aminado akong malakas ka. Pero ngayon, wala ka ng lakas. Isa ka ng asong walang kwenta. 3 hakbang lang patay ka na. Aray! Basura talaga, 30% lang ng lakas ko ang ginamit ko. Akala ko hindi mo kakayanin, dakilang martial sign. Pesensya na po, hindi na kontrol ni Chanyi ang lakas niya. Napatay niya ang estudyante mo nang hindi sinasadya. Talaga? Tingnan mo ulit, tingnan mo pa siya. Ayako pa, ulit tayo, paano ito nangyari? Isang basurang walang lakas. Paano nakayanan ang isang palad ni Zhao? Kahapon nasira ang mga paa at kamay ni Yifeng. Ngayon nakakatayo na siya. Ginoong Zhao, itong batang ito ay matigas ang ulo, sanay sa bugbog. Kinabukasan gumagaling na, kailangan isang suntok lang para patayin siya. Chanyi, huwag nang magpatumpik-tumpik, gamitin mo ang lahat ng lakas mo, Sage. Sa suntok na ito, ginamit ko ang lahat ng lakas ko. Kung makakatayo ka pa, talo ako. Xiao Feng, tumayo ka sa pagsubok lang. Lalo kang lalakas. Tumayo ka, lalo kang lalakas, tumayo ka. Itis ba ito? Hindi pa rin patay? Jiangyi, ano pang hinihintay mo, tak? Sakayin mo siya habang mahina ka. Ikaf. Paano ito posible? Aray. Aray. Ngayon, subukan natin ulit. Dapat munang masira bago maitayo. Ito ang tunay na bihirang talento sa martial arts. Panatilihin ang iyong pag-isip. Anong kalokohan na talento es amas galas? Hindi maaring gumaling ang kanyang mga paa at kamay na nasira. Nagpapanggap lang siya. Tama. Kahit na may talento sa martial arts sa mundo. Dapat ako si Yo Tianyi. Hindi ikaw, anak sa labas. Tianyi. Tianyi. Siyang Master Zhao ay hindi man lang nakalaban ng isang galaw. Parang mas malakas siya ngayon kaysa kahapon. Kahapon ay ayaw mong tanggapin, ngayon laban ulit tayo. Anak sa labas,
Patayin. Ganyan lang kalakas. Hindi man lang makakati sa akin. Tulong Montag ako, Panginoon. Xiao Feng, Makingat. Ang mag-amang Zhao ang mga SCY ng Hilaga. Nakalimutan ninyo na si Zhao Chanyi ay nag-aral ng martial arts sa Hilaga mula pagkabata. Matagal na siyang sumama sa Hilaga. Ano ba ang masama sa pagsama sa Hilaga? Mas mabuting maging aso ng Hilaga kaysa maging tao ng Timo. Santo, dumating ka ng walang paalam sa Timo. Nagdeklara ka ba ng digmaan? Ano naman kung magdeklara ng digmaan? Ilang daang taon na tayong naglalaban ng Hilaga at Timo. Ilang dekada na tayong naglalaban, pero walang nananalo. Hindi lang ako dito para magdeklara ng digmaan. May mungkahi ako para matapos ang hidwaan. Pagkatapos ng 3 araw, pumili tayo ng 3 talento. Dito tayo maglalaban. Ang mananalo ang magiging pinuno ng Hilaga at Timo. Ano sa tingin mo? Hindi kaya takot ang mga taga-Timo? Master, kaya ko. Mabuti. Parang pamilyar ang taong ito. Pagkatapos ng 3 araw, dito tayo maglalaban hanggang kamatayan. Zanto! Zanto! Isama mo rin ako. Kasama ako, Zanto. Oy! Oy! Ako ay talagang gustong maging SCY sa Hilaga. Patayin ang taksil. HMP, linisin ninyo. Ituloy ang pagdiriwang ng pagtanggap ng estudyante. Master. Mangyaring uminom ng tsaa. Huwag kang sasali sa laban pagkatapos ng 3 araw. Bakit, Master? Malaki na ang pag-unlad ng kakayahan ko. Bakit ayaw mong payagan akong sumali? Dahil ako. Tatay. Walang kwenta. Ginastusan kita na napakaraming mahahalagang gamit. Pinatala kita sa martial arts tournament. Hindi pa nga natalo ang isang basurang walang kaya. Anong Silbi Montag? Sabihin mo, paano ka gustong mamatay? Boss, hindi ako walang kaya. Si Yi Feng talaga ang kakaiba. Kahapon, siya na ang lahat ng kamay at paa niya. Pero ngayon, gumaling na lahat ng sugat. Ang lakas ng katawan. Hindi pa ako nakakarinig ng ganyan. Kung talagang genius es Amasyal at si Yi Feng. Delikado ang laban pagkatapos ng 3 araw. Naku, problema talaga. Isang bihirang genius lang. Ang makakabawi agad sa lahat ng sugat. Ang dating numero 1 sa aming hilagang bansa. Ang matalikong kapatid na si Du Qingyon ay may ganyang kakayahan. Kung nandito pa siya, matagal na naming nasako. Ang timog na bansa. Si du Qingyon. Nakita ko na siya. Ang ama ni Yi Feng, ang napangasawa ng pamilya Yi, ay kamukhang kamukha ng nasa Laawan. Pero Du Yunhai ang pangalan niya. Kaya pala, noon, pinabagsak ni Du Qingyon ang kanyang kapangyarihan. Nagpanggap na patay at tumunta sa Timo. So ibig sabihin, dapat na taga-hilaga rin si Yi Feng. Pinaghirapan kong magtanim ng espiya sa mga mataas na ranggo. Akala ko hindi magtatagumpay, pero biglang nagkatotoo. Haha! Mga kasama, sakupin natin ang timog pagkatapos ng 3 araw. Master. Sa laban na ito, hindi lang ranking ang pag-usapan, pati buhay. Mga daga ng timog, lagdaan ang kasunduan at humanda sa pagkamatay. Mga hambog ng hilaga, hindi pa sigurado kung sino ang mamamatay. Hindi kami hambog, mahina lang kayo. Tama, itong mga tinatawag na daga ng timog, hindi nga kayang talunin ang anak kong si Chanyi, lalo na ang mga master ng hilaga. Haha, boss, hayaan niyo po akong mauna. Lilinisin ko ang mga basurang ito para sa inyo. Takzil. Ju Tianui ang Yabang Montag. Ilang araw ka lang naging taksil. Akala mo sino ka na? Subukan natin ang kakayahan mo. Nakapirma na ang kasunduan. Zhao Chanyi, umakyat ka. Pinagmukha mo akong nagkamali sa assistant master. Ngayon, isabay na natin ang lahat ng galit. Taga-timog ka talaga. Kung duwag ka, umalis ka. Ako na ang hahab sa'yo.
Ako ang haharap sa'yo. Oy, Master, huwag kang mag-alala. Si Docheng ay isang elder ng Chuanmen, hindi siya matatalo. Patayin! 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 Patayin sila! Mga walang kwenta. Akala ka malakas ang Mgataganos, ganito lang pala. Nagwagi lang sa pinakamahina, nagmamalaki na. Ganyan lang kayo? Talunin niyo muna ako, bago kayo magyabang. Ag. Master, kakaiba ang taong ito. Ang suntok ni Elder Du may lakas ng 1,000 kilo. Kahit isang malaking ligaw na hayop, dapat bumagsak sa isang suntok. Pero ang taong ito, hindi man lang gumalaw. Kahit isang hakbang, hindi niya inilipat. Ilang taon na ang nakalipas, may balita mula sa North. Nakagawa sila ng isang uri ng pill na makapagpapataas ng lakas ng isang tao. Ito na kaya iyon? Ah. 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 Ha ha ha. Mahina. Ang hina ninyo. Ganito lang ba ang level ng mga elder ng Chuanmen? Hindi ninyo kayang tanggapin ang isang atake ko. Ha ha ha. Sayang pa ang paghahanda ko ng 3 tao. Mukhang hindi mo na kailangang kumilos. Ang South ay magiging atin na. Mga patay gutom. Giant Hufa, Ah. Hindi ka rin ganun kagaling, ah? O talaga? Ah. Ah. ano ito? Pinapasigla ang mga pressure point. Tinutunaw ang lakas ng pil sa katawan. High low, huwag kang mag-atubili, kumilos ka na. Huli na. Giant Hufa, Hindi ko pa nasasabi. Subukan ninyo ulit. Oo. Oo. Master, hayaan niyo na akong pumalit. Huwag kang mag-alala, may mga malalakas pa sa Xuanmen. Master, kakaiba ang mga pamamaraan ng mga Taganor. Kahit pa magpadala tayo ng pinakamalakas nating mandirigma. Walang garantyang mananalo tayo, hindi na tayo pwedeng matalo pa. Hayaan niyo na akong pumalit. Master, Ah. Ha. Ha. Giant Hufa, Basura. Master, Siege. Teka. Yefeng. No? Kailangan pa ba nating lumaban? anong ibig mong sabihin? Hindi pa ninyo alam, no? Ang ama ni Yifeng ay dating taga North Country din. Ang aking matalik na kaibigan na si Duking yun. Kaya dapat ay taga North Country din si Yifeng. Ang aking minamahal na pamangkin. Pamangkin, bakit ka nakatayo diyan? Halika na rito. Ipinanganak ako sa South Country, lumaki sa South Country, para lang sa South Country ako lalaban. Hahaha, pamangkin, huwag ka nang magpangga. Kung lalapit ka ngayon, panalo na tayo sa laban na ito. Makukuha na natin ang buong South Country. Trida, manluluko, Azo NG North Country. Hindi ko inaasahan na ang estudyante ng Marshall Saint ay taga North Country pala. Nilinlang niya tayong lahat. Kaya pala nagmungkahi ng laban ang North Country. Alam na pala nila ang lahat. Matatapos na ba talaga ang South Country dahil dito? Marshall Saint. Magsalita ka naman. Naniniwala ako na gagawa ng tamang desisyon ang aking estudyante. Yifeng, nakikita mo ba? Ang mga taong pinoprotektahan mo ng buong lakas. Hindi ka naman nila pinagkakatiwalaan. Halika na rito. Magkasama tayong mamahala sa buong mundo. Maligayang pagbabalik, yung master. Maligayang pagbabalik, yung master. Yifeng, tingnan mo, sa South Country, anak ka ng isang lalaking pumasok sa pamilya. Kinamumuhian ka. Pero SA North Country, nasa itaas ka ng libo-libo. Hinamumuhian man ako, ipinanganak ako sa South Country. Ang tahanan ko ay sa South Country. Ngayong araw, para sa South Country ako lalaban. Walang utang na loob. Kasing tanga hindi I'm amontak. Bloody hand. Tapusin mo na siya. Yifeng, dapat ikaw ang yung master ng North Country. Pero ginusto mong maging aso ng South Country. Ngayon, bibigyan kita ng gusto mo. Ah, patayin. 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 Gino.
May problema sa kalagayan ng iyong sect leader. Espesyal ang katawan ni Xiao Feng. Lalong lumalakas habang lumalaban. Hindi dapat siya matalo ng Bloody Han. Xiao Feng. Bakit siya nasugatan? DBA obvious. Nagpepretend lang SI Yifeng. Hindi siya kabilang sa atin. Iba ang kanyang puso. Sumama na si Yifeng sa North Country. Hindi niya ginamit ang buong lakas niya. Tumigil kayo. Kung sumama na si Xiao Feng sa North Country. Bakit PA siya magpepretend ngayon? Uy, si Xiao Feng, parang may mali dito. Mag-ingat ka. Hahaha. Sige. Hindi nga nagkamali si Duking yun sa anak. Talagang hindi pa huhuli ang anak sa ama. Pero hindi mo ba alam na pagkatapos mong matalo si Bloody Han? Ay panalo ka na? Alam kong espesyal ang katawan mo. Bilang isang bihirang bihasa sa martial arts, kahit gaano kalubha ang sugat mo, Ay mabilis kang gagaling at lalo pang lalakas. Kaya hindi ka o si Nadia natalunin ka ni Bloody Hand. Kundi para limitahan ang kakayahan mo. Tama. pareho kayo ng iyong ama. Kaya mayroon kang parehong kahinaan na ang spin. Kapag nasugatan ang gulugod mo, hindi ka nagagaling. Sa huling laban, siguradong matatalo ka. Bibigyan pa kita ng huling pagkakataon. Sumunod ka sa akin o mamamatay ka. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi pa tapos ang laban. AME, kailangan pa bang pagtalunan? Ngayon, wala ka ng pagkakataon para lumaban. Hindi na kailangan ng aking tunay na estudyante. Kahit isang walang kwentang tulad ni Zhao Chenyi ay kayang-kayang puksain. Ang basurang ito, ako na po ang bahala, Panginoon. Ako mismo ang papatay sa kanya. Huvak na. Montag yun, ikaf na. Huwag po kayong mag-alala, Sacred Lord. Hindi ko hahayaang magkaroon siya ng pagkakataon para bumawi. Sige. Parang may problema sa young master. Baka totoo ang sinabi ng Sacred Lord ng Northern Kingdom? Nasira ang talento ni Young Master. Alam ng Panginoon ang mga kahinaan ng Xiaofeng. Ang laban na ito ay isang bitag para kay Xiaofeng. Anak ng Martial Sage, pangalawang Panginoon ng Xuanmen, ganyan lang ba ang lakas mo? Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Sumama ka na lang sa akin pabalik sa Northern Wu. Palalayain kita. Kaya ko pa. Yulit. Ang tigas na mukha mo. Sige, sisirain muna natin ang bibig mo. Sabi ko na sa inyo, mga taga Southern Kingdom ay mga duwag at mahina. At kayong lahat, balang araw magiging aso ko rin kayo sa ilalim ng aking mga paa. Ang mga taga Southern Kingdom ko, hindi ito aso. Walang kwenta. Malaki. Ay. Yeah. Ay. Aya. Yeah. Yeah. Yuvo. Yuvo. Xiaofeng sapat na, ginawa mo na ang lahat. Huwag nang lumaban, Young Master, mamamatay ka. Para sa Southern Kingdom, hindi ako pwedeng matalo. Isa pa. Dapat sana'y pinatawad kita. Pero dahil gusto mong mamatay, ipapadala na kita sa huling hantungan, kayong lahat. Xiaofeng, Young Master, Xiaofeng, Master. Hindi kita binigo. Xiaofeng. Tama ang hinala ng Master sa iyo. Holy Master, palo ka. Ayon sa kasunduan, ang Northern Kingdom ay dapat sumuko sa Southern Kingdom. Ano naman kung may kasunduan? Hindi ko sinabing susundin ko. Mula noon hanggang ngayon, ang mahina ang sumusuko, hindi ang malakas.
Nanalo lang naman ng ilang laban. Napatumba lang ang ilang basura. Gustong sumuko ang Northern Kingdom? HMP. Hindi pwede, AME, walang respeto sa kasunduan. Hindi ka ba natatakot na magsimula ng digmaan? Hindi na kailangan maghintay. Ngayon na, ipapadala na kayo sa huling hantungan. Yifeng, katulad ng tatay mo, basura ka. Kung sama-sama tayo, mapapasakamay natin ang mundo. Pero sinira mo ang plano ko. Kung ganito lang, gagawin kitang katulad ng tatay mo. Lahat kayo, maging basura. Anong ginawa mo sa tatay ko? AME, malalaman mo na. AME, nandito ako. Hindi ka pwedeng magmalaki, ya. Matandang basura. Kahit nanalo ka NG Kontingayon, ano naman? Hindi magtatagal. Ang mga mandirigma ng Northern Kingdom ay lulusob sa Southern Kingdom. Sa oras na iyon, kayong lahat ay magiging aso sa ilalim ng aking paa. Alis na tayo. Kayo, hindi pwedeng umalis. Tulungan natin sila. Hindi sila pwedeng makabalik sa Northern Kingdom. Kapag nakabalik sila, malalagay sa panganib ang Southern Kingdom. Patayin. Heya. Ya. Kung gusto ni Feng na mabuhay pa ang ina mo, ipahinto mo siya. Master. Master. Ang ina ko, buhay pa ang ina ko. HMP, siempre buhay pa. Kung gusto mong makita ang ina mo, pumunta ka sa Northern Kingdom. Xiao Feng, huwag kang padalos-dalos. Baka panlilinlang lang nila ito. AME, kahit panlilin lang o hindi, patayin na natin siya. Malalaman din ang katotohanan. Halika, kapag namatay ako. Ang ina ni Feng ay sasama sa akin sa hukay. Ha. Xiang Long, Swerte Montag ngayon. Umalis ka Yifeng. Hintayin kita sa Northern Kingdom. Xiao Feng, huwag kang padalos-dalos. Delikado sa Northern Kingdom. Nasugatan ka ngayon, nasira ang iyong talento, at mag-isa kang papasok sa Northern Kingdom. Tiyak na mamamatay ka. Pero master, ang ina ko. Bakit? 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 Xiao Feng. Alam mo na ba noon pa na nasa Northern Kingdom ang ina? Bakit hindi mo siya sinagip? Hinayaan mo lang siyang magdusa mag-isa sa Northern Kingdom, tama ba? Noon, nadaya ako ng Sign Lord, nawala ang lahat ng aking kapangyarihan. Nasira ang aking talento, at sanggol ka pa lamang. Paano ako lalapit sa ina mo? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil hindi mo kayang labanan ang Saint Lord. Master, Isang paan lang ang pag-asa para mailigtas ang ina mo. Master, may paraan ka. Meron. Ano ang ginagawa mo, Montag, Master? Tulad ng sabi nila, walang risk, walang reward. Kailangan lang pilitin ang limitasyon ng potensyal ng isang tao para mabuksan ang Ren at Dumeridians at maging isang napakalakas na mandirigma. Ano? Master, kaya ko pa. Tuloy lang. Mabuti. Arg. Marshal Saint. Xiao Feng ay may sugat na yon. Nasira pa ang kanyang talento. Kung bubuksan mo ang kanyang Ren at Dumeridians ngayon, napakadelikado nito. Pwede siyang mamatay. Ikaw, isa ka ring mandirigma noon. Dapat alam mo na walang sira, walang gawa. Kung gusto mo lang ng tahimik na buhay, bakit ka pa nag-aral ng martial arts? Xiao Feng, gusto mo bang umabot sa rurok ng martial arts? O maging isang ordinaryong tao na lang? Gusto kong umabot sa rurok ng martial arts. Gusto kong iligtas ang ina. Master, simulan na natin. HMP, mabuting bata ka. Arg. Ito ay muling paghubog ng mga Meridian at muling pagbuo ng buto. Ang Ren at Dumeridians ay ganap na nabuksan. Xiao Feng. Ang isang paa mo ay nasa rurok na ng martial arts. Halika, subukan natin ang iyong kakayahan ngayon din. Aya. Hahatunay nga na isang henyo sa martial arts. Akabukas lang ng Ren at Dumeridians. Ay lumampas na sa aking kakayahan. Ganitong lakas lang ang maaring pumunta sa hilagang bansa.
Maraming salamat sa turo, Master. Ayusin mo ang iyong gamit, bukas ng umaga pupunta tayo sa hilagang bansa. Opo. Ang Jiulongdan na ito ay ginawa ko noong kinuha ko ang buto ni Duyunhai at inihanda sa loob ng maraming taon. Kapag ininom ito, ang bawat isa sa inyo ay maaaring maging kagaya ni Yifeng na henyo sa martial arts at lalago ang inyong lakas. Hindi lang kayang talunin si Yifeng, kundi pati na rin ang martial saint. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Panginoon, mayroon bang side effects ang gamot na ito? Ano naman kung may side effects? Gusto nyo bang isuko ang pagkakataon na umabot sa rurok ng martial arts? Pero, ayaw kong sumuko. Sa ilang araw, ang ating hukbo ay lulusob sa timog bansa. Opo. Nasaan ang Holy Master? Palabasin mo siya. Hahaha, ang galing Montag talaga. Dumating Kanga. At dinala mo pa ang matandang ito para mamatay. Nasaan ang nanay ko? Hangal na hindi alam ang kanyang ginagawa, akala mo ba na pagkatapos manalo sa timog bansa? Ay makakapanggulo ka na sa hilagang bansa? Chu Xiao, hayaan mo akong hulihin silang dalawa. Ipakita ang lakas ng hilagang bansa. Talunan. Hindi tama ito. Master, huwag kang mag-alala, hindi ako matatalo nito. Napansin Montag ba? May kakaiba sa mga taong ito. Ang kanilang mga labi ay itim, ang mga mata ay pula. Mukhang may lason, pero puno sila ng enerhiya. Masigla at mas malakas kaysa ilang araw ang nakalipas. Sa tingin ko ay uminom sila ng gamot na nagpapalakas. Kalmahan mo muna. Subukan ko muna ang kanilang lakas. Halika, lalaban ako sa iyo. Dati, ikaw ang pinakamalakas sa timog bansa. Kinatatakutan kita. Pero ngayon, wala ka na sa aking paningin, parang langgam ka lang. Kung nagmamadali kang mamatay, ihahatid kita. Tama ang hinala ng Master. May kakaiba sa mga taong ito. Aya ha. Ang martial saint ng timog bansa ay hindi rin. Tatay, ang Jiulongdan ay talagang kaya. Ang isang ordinaryong tao ay umabot sa rurok ng martial arts at pinatumba pa ang isang martial saint. Bakit mo ko pinipigilan kumain? Anong nagmamadali? Hintayin natin. Huwag kang magpadalos-dalos. Kaya ka OPA, halika. Hala. Aray. Ano ba talagang paraanan ang ginamit nila? Isang estudyante lang, pantay ang laban sa kanyang maestro. Yang Master Chen, ano PA ang hinihintay mo, Montag? Gamitin mo na ang buong lakas. Talunin na ang matandang to. Matanda, sana'y naglaro muna tayo. Pero mukhang, wala ka ng pagkakataon. Patayin. Patayin ang matanda. Maestro, nanloko ka. Walang hiya. Haha, ano naman gayon? Natalo na nga ang martial saint ng timog sa akin. Tusok. Tol. Natalo na nga ang number 1 ng timog sa akin. Maghihimaksik ka PA? Mas mabuting sumuko ka na at sumama sa hilaga. Yifeng, nakikita mo Montag? Bala kang pak-isa. Ang pagsuko ang tanging pagpipilian mo. Paano kung di ko pipiliin yun? E di mamamatay ka. Iron Mountain Bloody Hand, patayin Montag siya. Maestro, magpahinga ka muna riyan. Xiao Feng, Mak Ingat. Yifeng, natalo na nga ang Maestro Montag. Nagpapanggap ka pa riyan? Pa sa konting dangal. O talagang gusto mong mamatay? Hindi mo ba gustong makita ang nanay mo? Kung susuko ka ngayon, pakiusapan ko ang Panginoon. Pa magkita kayo. Pagkatapos kong talunin kayo, makikita ko pa rin ang nanay ko. Qian-san. Ag. Yang Master Chu, parang lumakas ang kakayahan ng Lokolokong, Tu. Kumain kaya siya ng pampalakas na gamot? Mahina. Napakahina. Kahit anong gamot pa ang ininom niya. At kahit anong pandaraya ang gawin, ganyan lang ang kaya niya. Katawa-tawa. Papatayin kita. Ag. Ag. Imposible. Huwag kayong tumunganga. Sabay-sabay na tayo. Ha. Montag yun, sumama ka rin. Nakatakas ka noong nakaraan. Ngunit ngayon, wala nang pag-asa. Ha. Ak. Matanda, anong ginawa mo kay Ye? Paano napalakas ng ganito kabilis ang kanyang kakayahan? Ito ang tunay na lakas ni Xiaofeng. Ito ang tunay na biyaya sa martial arts. Kung titigil ka ngayon, hindi pa huli ang lahat. Kapag nasakop na natin ang buong mundo, Itigil talaga ako.
Maglagay ulit ng gamot. Opo. Aray. Xiao Feng, makingat ka. Yifeng, alam Montag ba kung ano ito? Ito ang 9 spirit pill na inabot ng ilang taon bago mabuo ng Sacred Lord. Keong going parang. Biyaya sa martial arts ang bawat martial artist. Gusto mong malaman kung ano ang sangkap nito? Ginawa ito mula sa buto ng iyong ama. Kapag naabot na namin ang gagamitin namin ang kanyang buto para gumawa ng maami pa. Aray. Gustong mamatay. Aray. Xiao Feng, huwag kang sumugod. Aray. Aray. Isang 9 dragon pill lang, kayang talunin ang martial saints. 2 piraso, kayang durugin ang lahat ng martial artists sa mundo. Kahit na biyaya ka is martial arts, Yifeng, ano naman? Mamamatay ka rin ngayon. Moyun, patayin mo siya. Montag yun, pingi ka ba? Sinabi kong patayin mo siya. Ano pa ang hinihintay ninyo? Zugot na. Ang makapatay kay Yifeng, bibigyan ko ng isang estado. Aray. 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 Hindi pwede. Imposible. Gaano katagal ka palang nag-aaral ng martial arts? Kahit na biyaya ka sa martial arts, imposible magkaroon ka ng ganyang kapangyarihan. Sabihin mo sa akin ang sikreto ng iyong kapangyarihan. Ibibigay ko sa iyo ang buong Northern Kingdom kapalit nito. Kahit ang lugar na pinagmulan mo, kayang mong isuko. Basta't maging mas malakas, kayang kong isuko ang lahat. Hindi ba ganito ang mundo? Ang malakas, mayroon ng lahat. Ang mahina, wala. Kung hindi ko isusuko ngayon, bukas, kapag mas malakas na ako, mas marami akong makakamtan. Baliw. Ang katulad mo, habang lumalakas, lalo kang nagiging sakim. Hindi kita sasamahan kailanman. Ayokong maging kasabwat mo sa pagwasak sa mundo. Sigurado ka? Aray. Inay. Ikaw ay... Yifeng. Ano? Naglalaro kayo ng ina at anak sa hap ko. Hindi mo ba ako tinanong? Ay. Yifeng, kailangan mong malaman ang sitwasyon. Ang iyong inang si Yimi. Ngayon ay isang aso sa ilalim ng aking paa. Kung gusto mong protektahan si Jiang, kailangan mong tanungin muna ako. Pakawalan mo ang aking ina. Pwede. Ibigay mo sa akin ang paraan para lumakas ka. Lumuhod ka at yalay ito ng buong puso. Pagkatapos, pakakawalan ko siya. Santo, ikaw ang pinakamalakas na mandirigma sa Hilaga. Ginagamit mo ang ina ng iba bilang panakot. Hindi mo ba nararamdamang masyadong mababa ito? Gusto ko lang maging pinakamalakas sa mundo. Wala akong pakialam kung mababa o hindi. Ang paraan para lumakas, ibibigay mo ba o hindi? Ha? Xiao Feng. Huwag mong ibigay. Ang santo ay may masamang balak para lang lumakas. Itinapon niya ang iyong ama at pinabayaan ang mga tao sa mundo. Kung hahayaan nating lumakas pa siya, Tumigil ka. ang buong mundo ay magkakaroon ng problema. Sinabi ko nang tumigil ka. Ah. Ina. Xiao Feng. Ina. Kawawa naman. Mahigit 20 taon kang walang ina. Ngayon lang kayo nakita. At ngayon, magkakalayo na kayo. Ito ang kapalit ng pagsuway sa akin. Ito ang kaparusahan sa mga sumusuway sa akin. Basura, papatayin kita. Tingnan natin kung sino ang mauuna. Imposible. Sa aking lakas. At 2 piraso ng Julong Dan, imposibleng hindi kita matalo. Siguro kulang pa ang kinain ko. Sigurado. Kaya kung manalo. Xiao Feng, makingat ka. Nawala na siya sa sarili. Kahit na siya ay tunay na demonyo, dapat siyang mamatay. Yifeng, matagal na kitang pinabuhay. Ngayon na ang iyong katapusan. Yah!
Xiao Feng, uminom ng gamot ang santo. Naubos na niya ang kanyang potensyal. Pero magkakaroon din siya ng side effect. Konting TSPA. Tiyak na mamamatay siya. Kahit mamatay ako. Ipapadala ka o muna kayo sa hukay. Hehehe. Xiao Feng, kalmahan Montag. Alam kong gusto mong maghiganti para sa ina mo. Pero kung hindi stable ang isip mo, hindi mo magagamit ng buo ang lakas mo, Xiao Feng. Naalala mo pa ba ang sinasabi ng master mo noong nagte-training ka? Pag-isahin ang isip at puso, ang enerhiya ay dapat sumunod. Dapat kasing dalisay ng ulan, hindi matitinag sa anumang pagbabago. Sa gitna ng banta ng buhay at kamatayan, nag-aral ka pa rin ng martial arts. Bakit ka napakahirap sa sarili mo? Bitawan mo na at hayaan mo akong kunin ang buhay mo. Pareho lang naman ang resulta. Hehe. Pag-isahin ang isip at puso, ang enerhiya ay dapat sumunod, dapat kasing dalisay ng ulan, hindi matitinag sa anumang pagbabago. Hindi matitinag sa anumang pagbabago, hindi matitinag sa anumang pagbabago. Ak. Mamatay ka na, Arj. Hindi matitinag sa anumang pagbabago, naiintindihan ko na. Ak, hindi ako matatalo. Arg. Hindi ako matatalo. Ag. Master, Tatay. Kahit ang Sign Lord ay nagsabi, may paghihiganti pa ba natin ito? Master, may paraan ka bang iligtas si nanay? Zuzubukan ka o. Hayo. Master, Huwag kang kabahan. Malubha man ang sugat ng ina mo, hindi nasira ang kanyang pundasyon. Para gamutin siya, kailangan na malaking halaga ng internal energy. Ako mismo ay may sugat, kaya't hindi ko magagawa ito sa ngayon. Ikaw na lang ang makakapagligtas sa ina mo ngayon. Huwag kang magmadali, kailangan ng buong konsentrasyon sa paggamot, kahit maliit na pagkakamali. Ikaw at ang ina mo ay mamamatay, bumalik muna tayo sa Southern Kingdom. Asaka natin gamutin ang ina mo. Ak. Atay, hahayaan mo lang ba si Yifeng na umalis? Paano na ang daang taong pundasyon ng pamilya Zhao? Paano na ang ating paghihiganti? Huwag kang mag-alala, may paraan ako. tatay, Xiao Mai. malubha ang sugat ni nanay, kailangan siyang gamutin agad. Sige, ayusin ka una. Ag. Ubo. Master, Xiao Feng, Xiao Feng. Ngayon, nasa iyo na ang lahat. Xiao Feng, nagmamadaling ginagamot si Yiwei. Mapanganib ang proseso, protektahan ninyo ang lugar. Huwag kayong aalis kahit isang hakbang. Magpahinga ka na rin, malubha din ang mga sugat mo. Patay na ang santo ng hilagang bansa. Mayroon pa bang makakapanganib? Sa inyo at sa batang Panginoon? Miron, siempre. Ha ha ha. Zhu Tianui, Zhu Kaoyon. Dalawang taksil. Naglakas loob pang sirain ang aming timog bansa. Maingat! Hindi pwede. Akala ninyo ako rin ang Zhu Tianui. Nasunod-sunuran noon? Ininom ka o ang Jiolongdan. Abot ko na ang rurok ng martial arts. Ako ang magiging pinakamalakas sa buong mundo. Sumuko na kayo. Ha? Grabe ang lakas niya. Uminom si Zhao Chanyi ng Jiulongdan na ginawa ng santo ng hilagang bansa. Ginamit niya ang lahat ng buhay at potensyal niya. Para lumakas ng husto, kahit lumakas man siya. Ano naman? Habang nandito ang aming tsuanen, hindi ka makakapanggulo. Anong magagawa ng tsuanen mo? Uminom ang anak ko ng Jiulongdan,
sa lakas at kakayahan. Wala nang makakatalo sa kanya. Sa buong timog bansa, dalawa lang ang kayang lumaban sa kanya. Isang Martial Saint. At SI Yifeng. Pero malubha na ang martial sign. At hindi makagalaw si Yifeng ngayon. Sino pa ang makakalaban kay Tianyi? Anong gagawin ninyo? Dahil batang si Yifeng. Nasira ang daang taong negosyo ng aming Zhao family. Ginawa kaming pangdaga na hinahabol. Nandito AKO nayon para magiganti. Papatusin ko ang buong Yi family. Sasakupin ko ang buong mundo. Impossible. Yifeng, wala ka nang magagawa kundi ang magsalita ng matigas. Ayaw mo bang gumalaw? Ngayon, sa harap mo. Papatayin ko ang maestro mo at mga kaibigan mo. Maramdaman mo ang lahat ng paghihirap ko. Gago! HMP, hindi ako papayag na saktan ninyo ang iba. Tagapag-alaga Jiang. Kung noon, mas malakas ka talaga sa akin. Natatakot ako sa iyo noon. Pero na yon, isa ka na lang. Ningas kugon na kayang-kaya kong durugin. HMP, pero bibigyan kita ng pagkakataon. Umalis ka sa Xuanen. Lumuhod sa harap naming mag-ama, at pag nagkaisa ang Hilaga at Timong, gagawin kitang gobernador. Ano? Para maging taksil na katulad ninyo? Imposible. Huwag kang magpakamatay. Ingat. Iyan ang kapalit ng pagiging matigas ang ulo. Sino pa ang ayaw sumuko? Ako. Haha. Hindi tayo pwedeng matalo ng isang taksil. Jan Hufa. Huwag kang mag-alala, young master. Hangga tibuhay ako. Hindi ko hahayaang gambalain ka na magnanakaw na ito. HMP, Ju Tianui. AMM, Sage, subukan mo ulit. AME, walang utang na loob. Tianyi, tapusin mo na siya. Oy. Zuzuko KBA o hindi? HMP. Ayo. Ah. Hailu. Hailu. Gino, young master. Ginawa ko ang lahat na makakaya ko. Paumanhin. Medyo mabigat ang kamay ko. Nasira ko siya ng hindi sinasadya. Zhou Tiny. Huwag kang magpadala sa galit. Kapag may nangyari, mamamatay kayo ng ina mo. Pero, Huwag kang mag-alala. Nandito ang iyong maestro. Hindi ko hahayaang magtagumpay sila. Ginoo, hindi pwede. Ginoo, malubha ang sugat mo. Hindi mo kayang labanan si Zhao Tianyi. Mahirap na nga lang gumalaw. Kung ganoon, huwag na kayong magpumilit. Ibigay nyo na lang ang Southern Nation. Walong haya. Matigas pa rin ang ulo. Emga naririto. Sino pa ang makakapigil sa akin? Ako? Itay. Noon, hindi ko kayo naprotektahan, ikaw at ang iyong ina. Ngayon, hindi na pwede. Yifeng, hindi ka makakalaban ngayon. Hayaan mo na lang ang walang kwentang amang ito ang humara. Kaya niya, ayon sa sovereign ng Northern Nation. Si Duyunhai ay dating napakagaling na mandirigma. Ngunit ngayon, wala ka ng buto o litit. Basura kang walang kwentang marunong ng martial arts. Sa ganito ka lang, ipakikialaman mo ako? Ano ngayon kung sira ang aking mga buto? Sino ang mananalo o matatalo? Malalaman lang pagkatapos lumaban. Ha ha ha. Kailangan pa bang lumaban? Nakalimutan mo na ba noong isang araw? Naapak-apakan kita? Parang aso. Hindi ba sapat na mapahiya ka sa harap ng anak mo? Gusto mo ring mapahiya sa harap ng asawa mo? Gusto talaga na mag-ama ninyong mapahiya? Gusto nyong maapakan? Parehong mag-ama kayo, hamak. Taksil ka. May mukha ka pang magsalita. Nakakatawa. Ay naku. Talagang mababa ang lahi mo. Ang lakas Montag, parang kikil-kikil lang. Niyayamot pa ako. Aray. Ha ha ha. Duyunhai. Sa loob ng mga taong ito sa Timog, mas masahol pa ang buhay mo kaysa sa aso. Hanggang ngayon, naglilingkod ka pa rin para sa mga taga-Timog. Napakababa mo. Hindi ako naglilingkod para kaninuman. Sinisikap ko lang protektahan ang aking pamilya. Ayaw mo ba silang protektahan? AMEA. Dahil matigas ang ulo mo at gustong harangan ang daan ko. Ipapadala kita sa huling hantungan. Tianyi, huwag ka nang maglaro, patayin mo na. Oo. Ah, ang hina mo. Ang hina. Wala kang buto ng lakas. Walang kwenta ang martial arts mo. Paang asong kalye ka lang. Ag. Kaya ka OPA. Kaya mo pa ang ano?
Wala na. Pinabuhay kita, Sandali. Akala mo may kapatan ka ng makipaglaban sa akin? Hindi kita papatayin ng madali. Gusto kong makita ni Yifeng ang paghihirap mo para malaman niya kung gaano siya kawalang kwenta. Yifeng, Tingnan mo ang tatay mong parang asong nakakapit sa kamay ko. Anong magagawa mo? Chu Jenny, bitawan mo ang tatay ko. Kung may bahay ka, ako ang harapin mo. Harapin ka? Kailangan bang isa kong kamay ang itali ko? Tatay, Huwag kang kikilos. Naghintay ako sa ina mo ng 20 taon. Ngayon, sa wakas nakita-kita tayong pamilya. Kahit mamatay ako, walang pagsisisi. Dalhin mo ang ina mo, at mabuhay kayong mabuti. tatay. ha ha ha. Isang hamak na naghangad umabot sa langit, nakakatawa. Una ka nating ipapadala sa huling hantungan. Julong Dan. Julong Dan. Matandang hayop. Gusto mong mamatay. Mamatay ka. Ag. Gino. Matanda, ibalik mo ang Jiulong Dan sa akin. Ang Jiulong Dan ay gamot na ginawa ng Panginoon ng Hilaga para sa kanyang ambisyon. Sa pamamagitan ng pagkuha sa aking buto ng lakas. Tatay, ano ang gagawin mo? Ito ay gamot na gawa sa aking buto ng lakas. Siyempre, ibabalik ko ito sa pinanggalingan nito. Tatay, huwag kang padalos-dalos. Kahit mapalakas ka ng Jiulong Dan, pagkatapos ng potensyal na pagsabog, mamamatay ka. Para sa iyo at sa ina mo, ano ang halaga ng buhay ko? Tatay, Ah. Ah. Tayo ulit. Guro, bakit napalakas ng ganito ang tatay ko? Nakipagpatayan pa kay Zuteni. Yung Julong Dan na ito. Kayang buhayin lahat ng lakas, buhay at potensyal ng isang mandirigma, at gawing kapangyarihan, kung mas malakas ang kapangyarihan ng tatay mo. Mas marami ring buhay ang naubos. Tay, tumigil ka na. Mamamatay ka niyan. Ano? To? Noong hari din ang tatay mo. Yan ingat. Nabaliw na si Duyonhai. Isang asong ulo lang yan. Mamamatay din yan. Aray. Aray ka Tay, Ubusin ng walang kwentang. Ito ang buhay para lang lumakas. Sandali na lang, matutumba din yan. Pigilan niyo. Hindi ko na kaya. Dapat tapusin na to. Aray. Aray. Aray ka upo. Yunhai. Huwag. Xiao Feng. Alagaan mo ang nanay mo. Patayin. Aray ka upo. Laban ulit. Aray ka upo. Laban tayo. Aray. Ngayon din ang huling hininga mo. Aray ka o. tigil. Aray ka upo. Aray. Yunhai. Buti nakikita pa kita. Yunhai. Yunhai. Chu Chenyi, papatayin kita. Bakit? Bakit? Bake it, after all these years of training. At pag-inom ng Jiulong Dan, hindi pa rin kita matalo. Dahil masama ang puso mo't puno ng kasamaan. Kaya talo ka. Dapat noon pa kita pinatay. Sa martial arts tournament pa lang. Para hindi ka nakapanira ng buhay. Tapusin na natin to. Aray ka o. Sa suntok na to, para sa pagtatraidor mo kay Emperor Nan. Aray. Sa suntok na to, para sa lahat ng kasamaan mo. At ang suntok na ito. Sinusuntok kita dahil pinatay mo ang aking mahal sa buhay. Ang batang pinuno na si Zhao Chaoyun, tumakas na ang matandang iyon. Hindi siya makakatakas.
Huwag kang lalapit. Mayroon pa akong julong Dan. Huwag mo akong pilitin na magsugal sa iyo. Matapang ka bang inumin yon? Para lang sa sarili mong kaligtasan. Kahit ang sarili mong anak ay kayang iwanan, matapang ka bang kinain yon? Ginoo, pakiusap bigyan mo ako ng pagkakataon. Pakiusap. Walang pagbabago hanggang sa kamatayan. Aray. Pagpupugay sa aming Panginoon.